There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me, and before I knew, there I was, so in love with you. You. Paging Inika. Dr. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po, kumusta po kayong lahat dyan? Attention sa lahat ng may hika. Sa mga wala pa, manood din kayo dahil baka balang araw magkaroon kayo, hindi nyo masabi. Alam mo naman, prevention is better than cure. Hindi ba? Ang hika, baw. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol sa mga bawal at pwedeng kainin. I'm sure marami sa inyo dyan na maaaring inaatake tuwing may nakaing mali. Bagamat hindi ko sinasabi na pag kumain ng tama, hindi ka atakihin ng hika kasi hindi naman pagkain lang ang dahilan. 'Di ba? Allergy yan eh. So ang asthma diet, ano ba yung mga dapat nating iwasan at anong dapat nating kainin? Bagamat hindi po ito para mawala ang inyong hika, kung hindi isa lang sa paraan na ma-manage natin na hindi kayo madalas atakihin. At kung maari, mabawasan na yan dami ng mga gamot na iniinom nyo at yung mga sinisinghot nyo dyan. Hindi singhot inhaler nebulizer no? Pero meron din singhot minsan kung may mga baradong ilong, binibigyan ng mga nasal decongestant, di ba? So, ang tanong, ano yung mga dietary changes na dapat natin gawin? So, very simple. Ano mo ng koneksyon ng asthma sa pagkain? Halos lahat naman ng sakit merong pinagbabawal kainin, di ba? Halos lahat. Halimbawa, high blood, on the bawal kainin, lahat ng maalat, lahat ng mamantika. Diabetic, lahat ng matamis, mga may simple carbohydrates, sa mga may uric acid, mga laman loob, baboy, baka, at kung ano-ano. Ganun din naman pagdating sa asthma. So, anong koneksyon? Ito po, papaliwanag ko sa inyo yung koneksyon. Ito po, ang asthma at ang dieta ay magkakonektado dahil yung mga pagkain na kinakain nyo ay meron apat na uri ng tinatawag na stimuli. Yung stimuli, kumbaga yan ang taga-trigger o taga-kiliti para atakihin ka ng asthma. At ito yung mga pagkain na may tinatawag na may allergens, histamines, sulfites, at salicylate. Ayan, salicylate. So yan, tandaan nyo yan. Pagkatanda-tandaan nyo po yung allergen. Madalas natin marinig ano yung allergen. Ito yung mga nagkakos ng allergy. Yung histamine, alam natin pag may allergy ka, di ba? Uminom ng antihistamine. Tama po ba? Narinig nyo na ba yan? At sulfites, mga hinahalo sa pagkain, saka yung salicylates. Hinahalo yan sa mga pagkain. So ngayon, unahin natin sa food allergen ito. Ang food allergen, ito yung nagtitrigger ng production ng antibody. So yan yung nagbibigay sa inyo ng antibodies na tinatawag na immunoglobulin E. Ang mga tao may asthma, nalaman masyadong mataas itong IgE, which represent allergic reaction. At yung body ninyo, pag mataas ang IgE, ay tumataas din po yung histamine. Yung histamine, ito yung nagbibigay ng pamamaga or inflammatory chemical reaction. So, yun ang mabigat. Kaya, nagkakaroon ka ng pamamagaan ng daanan ng inyong paghinga, binibigyan ng antihistamine, anti-allergy, at binibigyan pa kayo ng mga bronchodilator, pampabuka ng daanan ng paghinga. Ang mga pagkain na nagko-contain ng allergen, nagtitrigger ng asthma, lalo na kung meron tong taglay na tinatawag na sulfites, tsaka salicylates. Yan, tandaan nyo ha. Ngayon, tatanungin ako, Dok, ano yung sulfites? Ang sulfites po ay nakikita to sa mga pagkain na tulad ng mga inumin, mga processed meat. Kaya pag kayo po may asthma, pansinin nyo lang kung kayo po ba'y kumakain ng mga processed meat. Ano ba yan? Hotdog, bacon,
tapa, langgonisa, chorizo bilbao at marami pang iba. Corn beef, nasa lata, di ba? Kung kayo'y kumakain yan at napansin nyo, mas dumadalas yung pag-atake nyo ng asma, ang solusyon, iwasan. Ganon din ang mga beer o mga wine na tinatawag. Itong mga ito ay pwede mag-cause ng paninikip ng inyong daanan ng hangin o yung tinatawag na bronchial tube papuntang inyong baga, at yan ang magdudulot na ng tinatawag na asthmatic episode or pag-atake ng asma. Ayan. Namnamin nyo muna, intindihin nyo muna yan. Bakit? Kasi ang pasyente, sinasabi ng bawal kainin, ay hindi naman sumusunod. Pag inatake yan, sa kanya tatanungin, ano kaya nakain ko? Uy, alam mo naman pala yung kinain mo, pero kunwari ka pa, ha? Talagang masiba ka lang. Oops, biro lang. Salicylates. Ano naman ito? Ito naman ay mga natural occurring chemicals na nagpo-produce ng tinatawag na inflammatory mediator na tinatawag na leukotrienes. Ngayon, ano ba tong leukotrienes na to? Ano ba yan leukotrienes? Yung leukotrienes, simple lang. Yan yung nagbibigay ng pagdami ng plema ninyo. Kaya nagtataka tayo, bakit pag may asma, hirap ka na huminga, ang dami mo pang nailalabas na plema kasi itong itong leukotrienes na to, dumidikit yan doon sa receptor kung saan gumagawa yung cell nyo ng mga sipon-sipon o mga mucus. Kaya karamihan na may asthma attack, talagang ang kapal ng plema. It increases the production of more mucus dun sa inyong bronchial tree o yung mismong tubo kung saan pumapasok labas ang inyong hangin. Di ba, pag may asthma, yan din ang isa sa problema. So, yun ang paliwanag ngayon. So, alam nyo na, allergen, histamine, ano pa? Allergen, histamine. Kailangan mabilis ang memory natin. 4 lang naman yan, hindi nyo natandaan. Sulfites at salicylates. Yan. Pag nagpa-exam ako, ano yung 4 na meron sa pagkain na nagkukos ng asthma? Yun po ang sagot, ha? Anong malay nyo, mag-question and answer tayo, tapos pag nasagot nyo, may bigyan ko kayo ng libreng kotse. Hindi nyo masabi. Okay, batuhin ko kayo ng isang house and lot. Di ba? Eto na. So ano ngayon, ang tanong ngayon, siyempre, na alam mo na, yung 4 na yun na nagkukos. So ngayon, Dok, itong gusto ko malaman. Anong pagkain nyo meron yung 4 na yun? Di ba? Dito, pag nagpaliwanag, kailangan diretso, naintindihan nyo. Eto na. Foods containing sulfites. Minsan yung sulfites, ang spelling ganyan. Minsan naman sulfites, P-H-I-T-E-S. Pareho lang po yan. Ewan ko bakit ganyan ang spelling, pero ganyan ho talaga. So, yung sulfites are preservative. These are preservative added sa inyong various foods and drinks. It slow down the bacteria and mold. Kaya yung mga pagkain na mga preservative o na hinanda nyo ay mas matagal ang buhay dahil hindi masyadong nagkakaroon ng bacterial or amag. Dinidelay niya itong discoloration. Kaya yung corn beef, pag binuksan mo after 1 year, mapula-pula pa rin, akala mo fresh. Yan ang purpose niyan. Okay, ganun din sa tapa at sa iba pa. Sa mga research, sinasabi na 13%. Mataas po ito. Ibig sabihin, kung may 100 na may asthma, 13% do sa mga may asthma nalaman sensitive sila sa sulfites. Okay, so listen children, yung mga may asthma dyan, importante to. A condition characterized by wheezing, chest discomfort or chest tightness, coughing, following consumption of food and drinks containing sulfite. Yan. So listen, baka meron sa inyo kumakain ng mga ganyan, tapos bigla na lang tapos ang sakit ng dibdib. Yan po yan. Yung sulfites ay natural occurring food din na nakikita sa asparagus. Attention mga may asthma, huwag masyado kakain ng asparagus ha. Konti-konti siguro, walang problema. Lettuce, tomatoes, and eggs. So may nagtanong, Dok, okay bang egg sa may asthma? Ang sagot ko palagi, depende. Kasi may tao naman kumain ng egg, baliwala. May iba naman, pagkain nila ng egg, ayun na, parang nangangati, nagkakaroon ng allergic reaction. So, depende sa tao. Pero yung tomatoes, talagang madalas ako makarinig. Dok, kumain niya ng pasta. Pasta na gawa sa tomato sauce, no? O tomato paste. Abay, bigla na lang nahirapang huminga.
Yan, proven na yan. Talagang medyo maanong tomato sa mga may asthma. So, they are also typically added on wine, beer, pickled foods, yung mga atsara, yung mga ganyan. O kaya mga pre-peeled potatoes. Ano ba yung mga pre-peeled potatoes? Yung mga patatas na binalatan, lalo na yung mga French fries na matagal na po yan sa rep bago ilinuto. Nabalatan na, matagal na na-expose, nagkakaroon po ng ganyan. Number 2, inflammatory foods. Ano naman yung pagkain na tinatawag na inflammatory foods? Well, ito po yun. Some foods that are known as inflammatory food, nagkakos ng mga pamamaga ng inyong daanan ng paghinga at nagbibigay sa inyo ng pag-activate ng immune system na mag-respond. At ang response ng immune system nyo ay biglang magsikip ang inyong paghinga. So, ito yung mga foods na bawal, peanuts. Mahilig kayo sa mani, no? Mani, hindi sinasabi yung walnut dito. Hindi sinasabi yung almond dahil yung almond, walnut, okay po yan sa mga pag-aaral pwede. Particularly yung peanuts na tinutukoy dito, yung parang ginagawa yung peanut butter, yung ginagawang sungsung ba yun o yung adobong mani, yan ang bawal. Recent research suggests people experience respiratory inflammation, allergic reaction dahil dun sa protina ng mani na nagkukos nitong problema to. Pangalawa, mahilig kayo kumain ng mga shellfish, yung mga tahong talaba, mga suso, mga ganyan. So, according to research, some people find that the immune system react adversely to certain protein found in the shellfish din. So, please, hinay-hinay lang The body assume this protein nagkukos ng allergen, nagkakaroon din ng inflammatory response, triggering asthmatic attack. So, ano yung isa pang mga halimbawa dito sa mga sinasabi inflammatory food? Ito na po, sige, isa-isahin natin. Mga salty foods, kasama na yung junk food na mga potato chips. Yung mahilig kumain ng potato chips, mahilig kumain ng mga tuyo, patis, yung mga sausaw patis, red and processed meat, so red meat. Trans fat, yung mga mantika na ginamit na paulit-ulit, mga lar, hindi pwede yan. Refined carbohydrates, kasama na rin po yung sobrang rice. Okay? Sugar, sweetener, sweetened beverages, yung mga mahilig ng mga energy drink, sports drink, hindi rin pwede, pati soft drinks. Ultra-processed food, donut, rice, at maraming iba. Ito na lang para ang sarap tingnan, no? Pizza, French fries. Yung mani sinasabi ko. Nakita nyo po ba yung mani? Nasaan yung mani? Andiyan yung mani, oh. Mani, popcorn. Hindi rin pwede pag may asthma. Burger, yun dahil doon sa mga processed meat na nandoon. Chips, nandyan na. So, yung picture na yan ay isang halimbawa. Kaya yung mga bata-bata na mahilig kumain sa ganyan at may asthma, mas mahirap pong makontrol ang inyong asthma. Number 3, ano yung food naman na may tinatawag na histamine? Ito. Ang histamine, mga pagkain na may histamine, nagkukos ng pamamaga at pagbuka ng inyong ugat. Kaya karamihan pa nag-allergy na mamaga at napansin nyo namumula. Di ba kadalasan yung tenga, mukha mapula. Nagdadilate yung mga ugat ninyo pag meron kayong kinain na may histamine. Yung mga may allergy which can lead to symptoms of itchiness. Kaya yung pasyente may allergy, palaging nangangate, napansin nyo may mga swelling, kadalasan sa mata. Nandyan yung hives. Pag sinabing hives, parang may, mapa. Ano yung balat nangangapal? May mapa, yon. Watery eyes and running nose. Yan ay partner yan. Kaya pag may allergic rhinitis, allergic bronchitis, any form of allergic sa mga kinakain, nagkakaroon ng mga yan. The following foods can contain histamine. Fermented foods, lahat ng mga binuro, yung mga ganyan. Aged cheese, avocado. Pag may asthma, hindi ka pwede pala marami avocado dahil pwedeng mag-cause yan ng allergic reaction. Dried fruits, mga preserved dried foods na common pasalubong mula sa Cebu, yung mga dried mangoes, yan. Processed meats, meron histamine. So ano pa yung mga pangkaraniwan na histamine-rich food? Eto, sige, tingnan nyo na. Tofu, soy sauce, cheese, mushroom, chocolate, yeast product,
sauerkraut, smoked fish, processed meat, nuts, seeds, foods with vinegar, sweetened beverages, fermented drinks, overripe fruits. Iwasan nyo rin kumain ng prutas sa sobrang hinog, lalo na saging at mansanas. Leftover mga sa fridge, yung matagal na iwan sa refrigerator na pagkain, nagkukos din yan ng pagtaas ng histamine. So, ang question, Doc, wala na yata ako makain. Ayoko na mabuhay. Goodbye, Earth, kasi ayoko na, wala na makain. Oops, hindi naman. Foods to eat, ito na. Ito na yung pwede nyong tsibugin ng tsibugin. Ito na. Number 1, mga pagkain na mayaman sa magnesium. Magnesium-rich foods ay nakakatulong sa mga may asthma. Research shows na yung magnesium act as a muscle relaxant by blocking calcium from building sa inyong muscle protein na tinatawag na troponin. Troponin C at myosin. Masyadong mahaba yung aking paliwanag kasi gusto ko maintindihan nyo kung paano nangyayari. Pero sa makatuwid, isa lang ang ginagawa. Magnesium, nagre-relax ng muscle para hindi magsikip ang inyong daanan ng paghinga. Period. Yan gusto nyo eh. Ang hirap sa inyo, pag ang isang doktor nagpapaliwanag na mahaba at kumpleto, ang daming kyaw-kyaw. Pag maiksi naman, ang daming kyaw-kyaw. Pag walang paliwanag, nagmumura na kayo sa doktor. Walang hiyang doktor yan, binayaran ko, di man lang ako. Dito pinapaliwanag lahat, ang dami reklamo. Haba ng oras, sayang ang oras. Pero kung malapit ka na mamatay, gusto mo extension. O eto, para maiwas na magkaroon ka ng severe asthma, di extension din to. O, di ba? Then foods that are high in magnesium such as pumpkin seeds, dark chocolate. Good news ha, yung dark chocolate pwede. Spinach, salmon. Yan ay maaari makatulong sa mga may asthma para mas makontrol o mamanage ang kanilang kondisyon. Pumpkin seed ha. Okay, so ngayon, alam nyo na ha, tinuturo ko na yan. Ngayon, ano pa ibang pagkain? Ito na, mga pagkain na mayaman sa magnesium. Nabanggit ko kanina yung avocado may histamine, pero mayaman sa magnesium ng avocado. So, kung kayo kumakain ng avocado, siguro kalahati lang, okay naman yan. Kaya pag marami, tataas yung histamine content. Pero yung magnesium, maganda yan. So, pumpkin seed, almond, onions, okay din ha. Yung oatmeal, maganda. Spinach, dark chocolate, banana, yan ang mga binanggit ko. Number 2, foods containing omega-3 fatty acid. Maganda rin. Mga pagkain na may omega-3. So, fish, lahat ng salmon, tuna, mackerel, maganda yan. Yung omega-3 fatty acid tumutulong na inhibit yung sinasabing excessive inflammatory mediators. So, kinokontrol niya yung pamamaga or inflammation. Yung omega-3 fatty acid. Kumain ka ng mga pagkain mayaman dyan, o kaya supplements ka na lang. May omega-3 na maganda, yung tinatawag na purified fish oil. Yan nabibili sa mga Mercury drugstore, yung tinatawag na Omega Gold. Yun mismo ang pangalan, Omega Gold. Mag-take ka lang yan 2 or 3 times a day. 1 capsule, 2 or 3 times a day, every day, with or without meal, pwede po yan. Try nyo. Ang fatty fish tulad ng mackerel, salmon, pati flaxseed, walnuts, chia seeds, maganda po yan. Mataas yan sa tinatawag na omega-3 fatty acid. Number 3, probiotics. Probiotics, di ba? Probiotics, binibigay yan doon sa mga ano yan tawag doon? Parang binabalik yung better digestion. So, nalaman sa pag-aaral na ang consuming probiotics can mitigate airway inflammation and prevent asthma episode. Ito ay base na po sa mga pag-aaral ang ginagawa ko. Yung sineshare ko sa inyo, sinasummarize ko lang. Number 4, alam nyo ba na ang luya, ginger, ay maganda rin? Bakit? May taglay na naman itong mga at yan ay nakakatulong to prevent asthma or to control asthma. So, ano yung meron sa ginger? Pinaliwanag ko pa. Kita mo? Ang hirap basahin, no? 6-Shogol and Cerumbone. Ayan. Hirap. Ano ba yung mga pangalan na to? Saan kaya galing to? Basta yung mga yan, ang sangkap ng ginger na tumutulong sa may asthma. So, ano gagawin? Ginger, pwede ka magpakulo ng tubig. Di ba? Ginger tea. Pwede naman kainin, ginger tea. Pwede yan. Makakatulong yan.
So, meron makakain, meron naman hindi dapat kainin. Iwasan nyo, syempre, para hindi kayo atakihin. Di ba? So, maraming salamat. Sana may na-share ako sa inyo. At as always, pag nagustuhan nyo, mag-thumbs up dyan sa akin video. At lagyan nyo naman iHeart GSK sa ibaba. Then, huwag kalimutan, mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Invite your friends to join us here para matuto tayo lahat sama-sama. Share nyo po sa iba yung inyong natutunan. Huwag kayong swapang. Dahil kung ako swapang, tamad na nga ako mag-lecture. Biro mo, yung lecture ako, tas wala naman nanonood. Di ba? Ang dami pa mga babasher. Kumanta ako, may reklamo. Sarili ko naman channel to, may reklamo din. Ay, ambot sa inyo. Okay. So, maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!